Alam mo ba na magsisimula ang Ghost Month sa buwan ng Agosto ngayong taon at sa buwan na ito ay pinaniniwala ang malakas ang dagsa at pasok ng malas sa ating tahanan at hindi ka nais-nais na kapalaran? Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin ang mga halamang dapat nating ipasok at ilagay sa labas ng ating bahay na kayang kumontra sa kamalasan na dulot ng Ghost Month. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ano nga ba ang Ghost Month? Ang Ghost Month o buwan ng mga kaluluwa ay isang tradisyon at mula sa orihinal na paniniwala sa kultura ng mga Chinese. Karaniwan itong ipinagdiriwang tuwing ikapitong buwan ng Chinese lunar calendar. Ito ay tumatagal ng 30 araw o isang buwan at ang pagsisimula ng Ghost Month ay maaari mag-iba depende sa kasalukuyang taon. Ito ay dahil sumasapit ang Chinese New Year sa iba't ibang petsa. Sa taong ito ng 2026 ay magsisimula ang Ghost Month ngayong August 13 at magtatapos sa September 10. Sa panahon ding ito ay pinaniniwalaan na binubuksan di umano ang pintuan ng underworld o mundo ng mga kaluluwa at naniniwala ang mga inchik na ang mga espiritu ng yumao at mga ninuno ay bumabalik sa mundo ng mga buhay upang bumisita. Sa panahon ding ito, madalas dumating ang mga kamalasan dahil sa mga unwanted spirits o mga ligaw na kaluluwang may dalang negatibong enerhiya. Kaya mayroong mga ilang paniniwala na sinusunod ang mga inchik upang hindi sila malasin sa buwan ng Ghost Month. Una, iniiwasan nila magpagawa ng bahay o magpa-renovate ng bahay at hindi sila nananatili sa labas ng tahanan kapag lumalalim ang gabi. Ito ay upang hindi sila sundan ng mga ligaw na kaluluwa pauwi ng bahay. Pangalawa, iniiwasan nila magdaos ng malalaking okasyon tulad ng kasal, binyag, bumili ng bahay at kotse upang hindi dikitan ng malas ang mga bagay at okasyong ito. At pangatlo, iniiwasan din nila ang mga aktibidades na mayroong kinalaman sa tubig katulad ng swimming upang hindi ito mauwi sa kamalasan. Kaya naman, narito ang top 7 na halaman na kayang harangin ang malas at paalisin ang mga bad spirits kung mayroon tayong ganito sa loob at labas ng bahay ayon sa Feng Shui bago sumapit o magsimula ang araw ng Ghost Month. Number 7. Aglonema. Alinsunod sa mga kultura ng mga Chinese, ang aglonema ay mahigit 100 taon na pinaniniwalaan bilang lucky plant at mabisang bumalanse ng mga enerhiya mula sa kalikasan na sobrang inam upang sumala ng good at bad energy ng spirits. Kung ito ay ilalagay sa tabi ng pintuan ng ating tahanan bago pa man magsimula ang Ghost Month, maaari din itong ipasok sa loob ng bahay, lalo na sa panahon ng Ghost Month sapagkat ang balanseng katangian nito ay nagbibigay ng swerte sa business at naghahatid ito ng magandang pasok ng pera at kaginhawaan sa buhay sapagkat ang aglonema ay tinatawag na bringer fortune sa Feng Shui at nagbibigay ito ng proteksyon sa mga kaluluwang ligaw ayon sa Feng Shui. Maaari ring ilagay ang aglonema sa altar upang mas lumakas ang spiritual protection nito laban sa mga evil entities na galing sa underworld. Gusto ng halamang aglonema ang pwestong maliliwanag sa loob ng bahay at huwag itong hahayaan sa ulan kapag nasa labas dahil ayaw ng aglonema ng sobrang tubig at basang lupa. Kung ang iyong front door ay naaabot ng ulan ay ipinapayong isilong ito at huwag rin itong ibibilad sa sikat ng araw. Number 6. Peace Lily. Para sa Ghost Month ngayong 2026, mainam ang Peace Lily dahil sa maraming naniniwala sa Feng Shui at iba pang tradisyon na mahalaga magkaroon nito sa tahanan para mapanatiling positibo at payapa ang enerhiya sa loob at paligid ng bahay. Ang halamang Peace Lily ay madalas na iuugnay sa mabuting enerhiya. Ayon sa mga paniniwala sa Feng Shui, ang Peace Lily ay sumisimbolo sa kapayapaan, pagkakaisa at kadalisayan. Dahil dito, pinaniniwalaan ng ilan na nakakatulong itong maitaboy ang malas at negatibong enerhiya
na sinasabing mas aktibo sa panahon ng Ghost Month. May mga naniniwala rin na ang halamang ito ay nagsisilbing simbolikong pananggalang laban sa hindi ka nais-nais na espiritual na impluensya at tumutulong din di umano ito sa paglikha ng mas kalmado at maaliwalas na kapaligiran sa loob ng tahanan. Bukod sa simbolikong kahulugan nito, kilala rin ang peace lily bilang isa sa mga halamang nakakatulong sa pagpapaganda ng kalidad ng hangin sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagsipsip ng ilang uri ng pollutants. Dahil dito, nagbibigay ito ng mas presko at komportableng pakiramdam sa tahanan. Number 5. Hydrangea. Sa kultura ng mga Chino, may paniniwala na ang mga hydrangea ay maswerte sa Ghost Month dahil ito sa masaya at makukulay na bunbon na bulaklak ng hydrangea na siyang nagbibigay galak sa mga kaluluwa ayon sa paniniwala ng mga Chinese. Maaari rin itong panatilihin ang mga positibong oras sa labas ng bahay at nagsisilbing pananggalang sa mga bad spirits dahil ang mga bad spirits ay ayaw na ayaw sa mga makukulay na bagay. Ang hydrangea ay nagbibigay ng magandang koneksyon sa mga kaluluwa at mga mortal na taong nabubuhay dahil sa sumisimbolo ito sa positivity kapag ito ay itinanim o magkakaroon sa labas ng tahanan bago sumapit ang Ghost Month. Ngunit huwag na huwag palalakihin ang hydrangea sa loob ng bahay dahil ayaw na ayaw nito ng ikinukulong ayon sa feng shui at maaari magdulot ito ng kabaligtarang epekto na maaari makaapekto sa mga mag-asawa at mga relasyon. Mas mainam na padamihin na lamang ito sa garden sa labas ng bahay upang magdulot ng proteksyon sa mga bad spirits at magpanatili ng good aura sa paligid ng tahanan. Sa pagtatanim naman ito ay sobrang dali lamang bumuhay ng hydrangea dahil ito ay versatile plant na kaya mag-adapt sa anong klase ng lupa at regular na nangangailangan ito ng dilig. Number 4. Cactus. Isa ang cactus sa pinakamabisang magpalayas ng kamalasan at masasamang enerhiya mula sa mga espiritu. Ang cactus ay puno ng mga tinik na maaari magbigay pahirap sa mga masasamang espiritu. Pinaniniwalaan sa feng shui na maaari itong mag-alis ng enerhiya na dulot ng evil presence at multo. Ang dami ng tinik ng cactus ay mabisang proteksyon upang layuan ng malas ang ating tahanan. At ang pagpapanatili ng cactus ay napakasimple lamang dahil gustong-gusto nito ng dami ng liwanag. Ipinapayas sa feng shui na huwag itong ipapasok sa loob ng tahanan dahil maaari rin itong palabasin ang mga good at positive energy. Kaya inirerekomenda na ilagay ang cactus sa veranda, terrace at labas ng bahay kung saan hindi ito mauulanan upang magbigay ito ng proteksyon laban sa multo at kamalasan sa panahon ng Ghost Month. Number 3. Snake plant. Ayon sa feng shui, napakabisa na magkaroon ng snake plant sa loob at labas ng tahanan dahil sa pinaniniwalaan na mas lumalakas ang taglay nitong proteksyon laban sa mga kaluluwang galing underworld. Ito ay dahil sa sumisimbolo ang snake plant sa yang wood element na sumasagisag sa liwanag na siyang pinakaayaw ng mga espiritong ligaw. Ang malaespada at matutulis na dulo ng dahon ng snake plant ay mabisang hinaharangan at pinapalayas ang mga negative at evil entities na gustong pumasok at manahan sa loob ng bahay. Ipinapayo na maglagay ng snake plant sa labas ng pinto bago sumapit ang araw ng Ghost Month upang pigilan ito ang mga espiritu na pumasok sa ating bahay. Swerte rin ito kung magkakaroon ng snake plant dahil hinahatak nito ang prosperity at abundance at swerte sa usaping pera habang nagbibigay at pumupuksa ito ng mga kasamaan at kamalasang dulot ng Ghost Month. Dahil sa paniniwalang ito, ang mga Chino ay naglalagay ng snake plant sa kanilang tahanan, opisina o negosyo upang mapanatili ang magandang kapalaran at positibong enerhiya sa panahon ng Ghost Month. Number 2. Pothos. Ngayong Ghost Month 2026, isa ang pothos sa mga halamang pinaniniwala ang nakakaakit ng positibong enerhiya at tumutulong sa pagtataboy ng malas
at negative vibes sa loob ng tahanan. Sa feng shui, ang malulusog nitong berdeng dahon ay sumisimbolo sa kasaganaan, swerte, at patuloy na pagdaloy ng magandang enerhiya. Kaya madalas itong inilalagay sa kusina upang makatulong sa paglikha ng maaliwalas na kapaligiran. Bukod sa simbolikong kahulugan nito, kilala rin ang potos bilang halamang nakakatulong sa pagpapaganda ng indoor air quality. Maaari rin itong itanim sa paso o kaya naman ay ilagay sa florera na mayroong tubig. Ngunit ipinapayo na regular na palitan ang tubig upang mapanatili itong malinis at sariwa. Para sa mga naniniwala sa feng shui, ang malusog na potos ay simbolo ng tuloy-tuloy na swerte, kasaganaan at positibong enerhiya sa ating tahanan. Number 1. Jade plant. Sa Chinese tradition, karaniwang inireregalo ang jade plant sa mga bagong negosyante o bagong lipat sa bahay, lalo na bago o pagkatapos ng ghost month, bilang simbolo ng magandang kapalaran at proteksyon mula sa masasamang enerhiya. Ang jade plant ay may pangalang Crassula ovata at kilala rin bilang money plant o friendship tree, at ito ay isa sa mga pinakamahalagang halaman sa feng shui. Pinaniniwalaan ito na may taglay na enerhiyang pang-akit sa kasaganaan, kalusugan at proteksyon laban sa malas, lalo na tuwing ghost month. Isa sa mga dahilan kung bakit ito itinuturing na pampaswerte ay ang itsura nitong parang barya, ang mga dahon, makintab, bilugan at berde na sumasagisag sa kayamanan at kasaganaan. Sa feng shui, ang kulay berde ay kaugnay ng paglago at buhay, habang ang hugis barya na dahon nito ay sumisimbolo sa tuloy-tuloy na daloy ng pera at good luck. Tuwing ghost month, karaniwan itong inilalagay sa southeast area o sa wealth corner ng bahay at opisina, at pinaniniwalaan nila na hinahadlangan nito ang malas na hatid ng mga wandering spirits sa panahon ng ghost month. Bukod sa taglay nitong aesthetic appeal, ang jade plant ay madaling alagaan, kaya't ito rin ay simbolo ng stability at long-term prosperity. Marami pang halaman ang swerte at nakapagtataboy ng malas na dulot ng panahon ng ghost month, dahil sa pinaniniwalaan din nila na kabilang din ang money tree o Pachera aquatica, bamboo plant at wishing plant na di umano ay may kakayahan rin na balansehin ang enerhiya sa loob at labas ng bahay upang humatak pa rin ang swerte sa panahon ng ghost month. Ang ghost month ay isang tradisyon at parte ng malawak at mayaman na kultura sa China na matinding pinaniniwalaan ng mga lokal na tao sa bansa nila. Hindi ito ipinipilit sa lahat na paniwalaan, sapagkat ito ay gabay lamang at nagbibigay paalala na palagi mag-ingat, dahil ang ghost month ay nagbibigay ng kaisipang mas madalas na kamalasan ang maaari maganap, at kahit sino ay ayaw sa trahedya at malas. At ang mga nabanggit na tradisyon at mga halamang kontra malas na dulot ng ghost month ay galing sa eksperto sa feng shui at vastu, at galing na rin sa pag-aanalisa ng simbolo at kultura sa malalim na pag-aaral sa feng shui. Ang pinakamabisa pa rin nating proteksyon ay patibayin ang ating pananalig o pananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.